Hello guys, dun nga pala sa mga nagkakaproblema sa sa defreeze. Yung hindi ma-uninstall yung defreeze, yung wala dito sa system tray, yung unable to load the application, kaya hindi natin ma-uninstall yung defreeze. May nakita tayong solusyon kung paano ma-disable yung defreeze. Pause. Pause muna. Yun na. Go lang. So, bali yung defreeze kasi, yung installation dito sa Windows 10, andito siya sa Program Files, C Drive, Program Files times 86. Tapos ito siya sa Pharonix. Ano mo yung i-zoom in kita, yung Pharonix. Andito siya sa loob ng Pharonix folder. Yan, defreeze. Tapos, ito, dfserve. Okay. So, kapag inopen kasi natin to, kadalasan, hindi nag-open kahit pindutin natin yung shift, ayaw siyang mag-open. Kaya nito, ino-open ko, ayaw siyang mag-open. Para i-uninstall sana, wala din siya dito sa system tray. So, yung paraan nito para ma-uninstall is pupunta tayo sa task manager, pindutin lang natin yung control alt delete, then task manager. Dito kapag running yung ito kasi guys, tapos ko nang ma-fix yung problem na uninstall ko na yung defreeze. Pero kung running pa siya tsaka naka-froze, ang gagawin nyo lang dito sa processes, andito yung dfserve, i-right click nyo lang, then end task. After nyan, meron pa din yan isa dito sa services. Punta tayo sa services, hanapin natin yung dfserve. Hanapin natin to, dfserve, running pa kasi siya dyan. So ang gagawin natin, right click, then open services. Then, hanapin natin dito sa services yung dfserve. Ito siya. dfserve. Ang pinaka-importante dito, ito, ma-disable natin. dfserve. Then, punta tayo sa properties. Tapos, ang startup type niya, naka-ano kasi ito automatic. Ang gawin natin, disable. Para, every time na nag-restart tayo ng computer, naka-disable siya. Hindi siya mag-open manually or automatically. So, disable. Then, after nyan, restart natin. May gagawin pa tayo dito pag restart. Depende sa kung anong computer natin. Dito sa akin, F2 yung sa BIOS setup. So, shutdown lang restart lang natin. Then, pindutin natin yung F2 habang nagre-restart. Bibila-bala. Need kasi natin i-change yung yung date. Yung time dapat ahead siyang 10 years. 10 years sa date ngayon. Sa year ngayon. So, kung 2024 ngayon, nag-set ako sobra pa sa 10 years. Sinet ko yung time dito sa 54. So, ibig sabihin 2054 para na din yung yung defreeze mag-expire. Yung defreeze expiration natin. Kasi nag-expire daw siya sa 10 years. Sinet ko na siyang 54. Nasa 20 years. Then, exit. Maglo-load siya sa Windows. Antayin lang natin mag-load. Ang last step dyan guys, i-delete lang natin yung folder niya. Kasi yung dfserve, hindi na yun mag-open pag open natin ito I-delete lang natin yung installation folder ng defreeze. Wait lang natin mag-load yung Windows.
Okay na. Mm. So Sige. guys, eto nag-open na siya. Kita nyo, 2054 pa yung date ko dito. Tapos tingnan natin sa services, sa process kung naka-disable talaga yung defreeze. So punta tayo sa services. Hanapin natin yung DF serve. Ayan guys, so naka-stop siya. Hindi siya nag-automatically run. So ibig sabihin hindi na nagana yung defreeze. Ngayon, para sigurado, delete na natin yung installation folder niya. Dito sa program files, Farlight, ayun oh, na-delete ko na nga pala kanina. Wala na nga pala siya oh. So okay na.